Network Entertainment. One, two, three. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan kasama... May record na ba? Meron. 25. Isa pa. 1, Okay. 2, 3. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po ako, si Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang yung resident macho next door. At kami po ang... Putang ina nga ba yun? Pinapakilala kita kagad, di ba? Oo, tama. Nabuo. Antok ko na. Huwag mo isipin. Hayaan mo lang mag-flow. Oo, hindi, tama. Game 1, 2, 3, go. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po ako, si Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang yung resident macho next door. At kasama pa rin po natin sa episode na to, walang iba, pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P. Tito Pierre, take it, Tito. At kami po ang inyong Machong Chismisan. Kami po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At kami po ang inyong more than twice a week source of happiness dito sa podcasting world. Tito P. Yes, sir. Gusto mo ko Madami ka na bang na loose na holiday weight? Kasi tangina pre, may kasalanan ako matindi kay kay sponsor ko kay The Freshness The Bukod sa hindi ko sila nabati last episode. Dami kong nakain pre. Ang taba ko. Ano lang, pre, nag-climb ako nung nakaraan. Ang bigat nung pakiramdam Tapos sabi sa akin nung kaibigan ko, okay lang yun. Lahat tayo nandun sa ganong phase Kasi yung December, expect mo talaga yung December magte-taper down ka sa physical activity tapos mag-shoot up yung yung kain Hindi, ang iyayabang ko naman, Tito P, with regards sa physical activity, pinaglaban ko pa rin. Hindi ako bumitaw, kasi ewan ko kung nakwento ko sa'yo, meron akong hinahabol yung everyday na tumatakbo. Hindi ko siya binitawan. So, nagawa ko yun yung isang nagawa ko nung 2025, yung 365 days na 6 kilometers and up. So, natapos ko naman siya. Tinutuloy ko pa rin hanggang ngayon. So, yun yung medyo maiyayabang ko. Pero yun yung medyo nagpabaya ako recently sa katawan ko Pero yun yung kanina, kabaliktaran natin. Sorry. Bakit? Kasi di ba nagte-train ako para sa first marathon ko. Ay, oo. Nag-start ako na maaga. August pa lang. September yung start dapat. Na-injury ako no October. So mula October. So second half ng October up until first half hanggang second part ng ng December. Hindi ako makatakbo. So nung third week, tinry kong tumakbo. Natakbo naman ako pero sobrang wala ako sa hulog. Ang bagal ko na. Tsaka run walk ako ngayon. Pero yung pagkain, medyo hardcore ka ba ng pagkain nung Pasko? Tamang kain lang no. And I mean, wala naman akong restrictions pero mas malakas compared sa usual kong appetite. Ako kasi pre, medyo, di ba dati omad lang, tapos talagang walang carbs masyado. Putang ina pre, ito lahat ng pagkain, tinikman ko nitong siguro 1 buwan mahigit din yun pre. Na tangina, sulit ako sa Grab nun Lahat in-order ko Tangina, pasta dito, pizza doon, lahat kinain ko Kaya yung mga pantalon ko nagsikipan Yun yung mali ko. Pag nagda-diet ako, talagang diet, pero pag ang way of thinking ko, puta, nag-cheat na ako Sagarin ko na yung chinit ko. Kakain na lang ako ng lahat ng mga hindi ko nakain nung diet ako. Kaya puta, ibang level yung taba. Ganun talaga. Nagkamali ka di sagarin mo.
Pero syempre, sa pagkain mo lang pwede gawin. Hindi mo pwede gawin sa ibang bagay. Oo nga, hindi. Wala naman ako sinasabi. Huwag mong protektahan ng sarili mo pagkain pinag-uusapan natin dito. Maganda lang yung malinaw. Delikado yung mga ganyang usapan. Diyan tayo napapahamak. Di ko alam bakit ka nagdi-disclaimer pagkain pinag-uusapan natin dito. Kumbaga, pre, iba na yung all bases covered. All bases covered. Poncho Pilato mode ka kagad eh. Oo. Pero ito, pre, ito yung gustong Naalala ko kasi nung sinabi ko na halos lahat ng pagkain kinain ko, naalala ko yung kabataan natin. Tanda pag nung bata ka ba, maarte ka ba kumain nung bata ka? Oo. Yung tipong hindi ka kakain minsan pag di mo gusto ano yung ulam na ayaw mo? Na pag nakita mo, ay puta, ayoko niyan. Gulay. Ay, hindi ka mahilig sa gulay nung bata ka. Kalabasa lang yung gulay na kinakain ko. Kalabasa, sitaw, saka kangkong. Yung basic. Pero parehas tayo, nung bata ako, pero hindi rin ako mahilig sa gulay. Pero ngayong matanda na tayo, kumakain na ng gulay ngayon, I'm assuming. Oo. Tinuruan ko ni sarili kong kumain ng ampalaya. Kalabasa pa rin, pero kumakain na ako ng ampalaya. Okra. Sa akin, agree ako sa dyan, pre. Para sa akin, superb sa akin yung kalabasa, pre. Sarap yung kalabasa. Ewan ko, isa sa pinaka-paborito kong gulay yung kalabasa. Sarap eh. Tas ginataan. Ginataan na kalabasa na may sitaw. Panalo, no? Malinaw mata ko hanggang 42 eh. 43 ano ba sukat ng mata mo ngayon? Hindi ko alam. Basta hindi na ako makabasa ng cellphone. Pag salamin. Ay, puta, mataas yun. Mataas yun. Hindi naman. I mean, malabo. Kaya ko siyang piniting basahin, pero nalulungkot lang ako. Alam mo yung pakiramdam na nung nagbabasketball ka ng 20 anyos, tapos tumungtong ka ng 30, tapos hindi mo na magawa yung ginagawa mo ng 20 ka. Agree. Paano pala pag nagbabasketball ka ngayon, nakasalamin ka? Hindi. Pinaglalaban mo na walang salamin o kumukontak ka? Hindi naman ako nagbabasa pag gani. Pag malayo, malinaw. Pag malapit yung problema. Ay, no. Ako kasi, pre, physical exam ulit ako. Kasi yearly, di ba, nagpapa-physical exam ako. Tangina, ayun, nakita na yung problema ko sa mata. May kailangan i-check up sa mata ko. Kasi may nakikita akong floaters sa kanan. Floaters? Fuck. Oo, may floaters sa kanan. Tapos, sabi, nung chinek up nga, kailangan ko magpatingin sa retinal, eye specialist. Kasi nga, may possibility daw na, ewan ko kung hina-hardcore takot lang ako nung doktor ko, may possibility daw na mabutas yung mata ko. So, pero yung floaters daw, normal lang daw yun. Baka daw may pumutok lang na blood vessel. So, kailangan kong pa-check up na yun. Tapos, doon ko lang naisip, pre, ang dami, kasi di ba tayo quarantine na tayo? Ang dami ng problema nating mga quarantine. Ikaw, pre, ano ba yung mga pinoproblema mo ngayon na quarantine na tayo? Yun nga, malabong mata. Tapos yung masakit na katawan. Pre, yung pag tumatakbo ko ngayon, yung pakiramdam na gusto ko matapos yung takbo na walang masakit sa tuhod ko pagkatapos. Ako naman, nararamdaman ko yan. Katulad ngayon, kanina tumakbo ako ng 6 kilometers kanina. May araw na hindi ko siya nararamdaman, pero ngayon, yung mga ilang araw, naramdam ko. Siguro dahil nga bumigat ako ng slight. Factor. Ramdam ko siya sa mga hita ko, saka ramdam ko siya sa mga tuhod ko eh. Yun yung mga nararamdaman ko ngayong quarantine tayo. Mga muscle mo. Lalo na ngayon, nagka-climbing ako. Oo. Pero ito di ba nga, nakwento ko sa'yo na operahan ako nitong Christmas season. Naglalabasan na yung mga bagay na hindi mo naman nararanasan nung bata-bata ka. Ito ngayon, nandito pa yung... Dito lang naman sa may balikat. Inoperahan ako, tinanggalan ako ng ano ba tawag dun? Tumor ba tawag dun? Cyst.
Pag Cyst. pag maliit. Cyst. Yeah. Tinanggalan ako ng cyst. Kinabahan nga ako Tapos, nung sinabi mong inoperahan kayo. Akala ko, hindi na tayo machong chismisan pagbalik eh. machong nagkikwento na lang. Isang tao na lang Isa nagkikwento. na lang yung macho eh. Yung isa yung macho tsaka trans eh. Yeah. Hindi, pero yun nga, may na-operahan sa akin itong huli yung cyst. Okay naman. Ano yung tawag din yung malignant ba? Benign. Hindi. Benign. Wag malignant. Yung malignant yung nagiging cancer. Yun ba yung bad? Yung sa akin kasi, natakot siya, pre. A few days bago siyang operahan, pumutok mag-isa. Mas delikado. Tapos ang ginawa ko, na hindi pala dapat, dapat pala pag ganun, wag mong pipigain. Sabi ng doktor. Ang ginawa ko, syempre, old school tayo. Parang ubusin na nasa loob, putukin mo ng putukin. Tapos ang nangyari, imbis na madaling tanggalin yung bahay nana niya, nadurog na. Hindi, yun, kumalat, saka mas durug-durug siya. So, hindi siya nakuha ng buo. Pero at least natanggal pa rin siya. Alam mo yan, bakit delikado yung sinasabi nilang pag pumutok, wag mong yan. Kasi, pag pumutok, tapos yung tinry mong tanggalin ng sarili mo, may tendency na yung yung nana niya, umalo sa dugo mo, tapos kumalat siya sa buong buong system mo. Sobrang satisfying kasi. Madalas ko siyang pinuputok pag nasa banyo na ako, pag maliligo. Di ba ang banyo, pre, tiles ko, kulay puti. Yung pag pumutok siya, parang crime scene. Oo, sabog. Ang saya-saya tignan eh. Puta na parang pak! Gano'n, no? Crime scene. Tapos pag naligo ka, makikita mo, aagos yung dugo, kulay pula yung tubig sa Ang saya eh. Tapos yung tumalsik sa pader, may dilaw-dilaw. Inasulit. Hindi ko alam bakit may ganun tayong fascination na yun. Pero, ikaw ba, may recently ka pa ba na, bukod dun sa mga naranasan mo na yun, kasi ako, nag-enjoy ako minsan na i-treat yung mga infection na ganun. Parang, sulit eh. Hindi, pag infection, sa na yun? Sa hospital na yun, hindi ko gagawin mag-isa yun. Ando na tayo sa edad na isang maling galaw, diretso kahon. Ang tingin ko kasi dun sa parang pigsa-pigsa lang yun, di ba? Yung mga pigsa, alam na malupit, kakaputok mo ng pigsa, maunahan mo pa yung bring him home in a box eh. Pero sobrang thankful ako, pre, dun sa executive check-up. Ito, pre, yan yung mga results. So, social. Yun yung isang bagay na, yun yung sobrang thankful ako dun sa kumpanya ko ngayon. Nakakapagpa-executive check-up ako dyan sa mga ganyang klaseng hospital. Tangin na, pre, dun sa executive check-up na yun, pre, parang yung pakiramdam mo talaga, yung executive ka talaga. Pag naglalakad ka, gusto nila yung wheelchair ka pa. Sabi ko, tangina, huwag nyo naman ako yung wheelchair. Tangina. Tapos talagang todo assist sa'yo yung nurse, may buffet. Pagka habang, pwede ka mag-buffet. Tapos pagtapos na yung check-up sa'yo, may spa. Pwede kang mamili between massage. Kung babae ka, pwede kang i-hair spa. Ganun yung executive check-up dun sa St. Luke's. Kala ko yung spa mo, pwede kang mamili ng therapist. Tayo na gago. Walang ganun to. Malinis doon. St. Luke's yun ni. St. Luke's yun. Yung ganyan. Walang therapist doon. Yung therapist nga doon, pre, nakagwantes. Nakagwantes. Walang hospital yun. Tangina, pre, minamasahe ako, goma. Sakit sa katawan. May masakit pa nung masakit magpamasahe na nakagwantes yung nagmamasahe sa'yo, pre. Masakit. Hey, shit. Speaking of masahe, nagpapa-deep tissue massage ako. Yung puta yung yung sobrang sakit niya, pero pagkatapos nun,
mararamdaman mo yung mga sakit sa katawan mo mawawala. Kasi mas masakit yung masahing ginawa sa'yo. Tangina pre, ako talaga hina-highlight ko. Hindi ako fan talaga ng hard massage. Hindi ako fan ng hard massage. Parang sa loob ko, sinasaktan ka lang dun sa hard massage eh. Pero may Hindi, depende. magandang bagay pang naitutulot yung hard massage. Meron. Yung sa deep tissue, ano siya talaga eh. Yung dinudurog talaga yung mga muscle mo eh. Hindi, At masarap yun? Paano naging masarap yung dinudurog yung muscle mo? May relief siya after na alam mo yung mga wala naman. Hindi, yung kasi kumuha ka ng professional, hindi yung Gago sa professional naman ako nagpapamasahe. Yung mga, tawag dito? Ang suki kahit ako, sa mga PT, ganun din is. Nuat Thai. So, di ba ang Nuat Thai professional na yun? Oo, pero lang yun, yung mga pang home massage lang yun. Yung mga tipong mga pang sports massage level na sports massage. Yung sa mga PT. Yung yung tag dito. Na yung Bentosa nga ngayon, social na eh. Cupping na tawag eh. May naidudulot ba talagang May naidudulot ba talagang maganda yung Bentosa o para lang maipagyabang mo na putang ina nagpa-Bentosa ako? Kasi parang lalagyan ka lang ng higanting chikinini na bigay ng baso, di ba? Di, may talaga siya. I mean, bata pa lang ako, marunong ako magbentosa dahil yung lola at saka mama ko nagpapaganon. Nung bata ako, hindi ko na-appreciate yun. Pero pag ginagawa na siya sa'yo at nasa tamang edad ka na, mararamdaman mo na yung relief eh. And at the same time, mukha kang player. Alam mo yun? Yun nga eh, tangina. Ang binibigay lang na epekto ng bentosa, puta na maipagyabang mo sa mundo na putang ina nagpa-bentosa ako. Yun lang yun eh. Wala namang, para sa akin wala namang naidudulot yun eh. Same thing din yan pre nung yung earwaxing. Hindi, yung earwaxing scam yun. Lukuhan lang yung earwaxing na yan eh. Yung earwaxing scam yun. Pero yung bentosa kasi ginagawa na siya ng mga PT eh. Ginagawa. Kaya nga cupping ang tawag sa kanya eh. Yung cupping, yun yung may suction mechanism na talaga, di ba? Hindi na yung technically, pareho lang naman yung principle. Kasi yung bentosa, kaya mo nilalagyan ng apoy yun. Kasi pag tinakpan mo ng ng baso, nagkakaroon ng vacuum yun. So yun sa cupping, hindi mo na kailangan maglagay ng apoy kasi yung may suction na yung cup mismo. Pero kaya siya nagchichikinini sa likod mo kasi pareho lang siyang ginagawa. Totoo naman talaga. Susubukan ko nga ulit magpa-bentosa. Matagal na kasi ako hindi nakapagpa-bentosa eh. Titingnan ko kung Kasi parang napaka-Pinoy thing to do, di ba? Yun yung sinasabi na na ayan, lumalabas na yung mga sakit mo. Kasi nga, yun yung giant chikinini sa likod mo, di ba? Parang kang hinilikan ng 6 na Diego sa likod ng katawan mo. Ganun yung epekto ng gaganon pero legit. Yeah. Saka yung mararamdaman mo na halimbawa pag may dinurog na na bahagi ng hita mo, yung bago durugin yung hita mo ng masakit, may restricted movement ka tapos pagkatapos nun, mararamdaman mo na re-release yung yung tension sa muscle mo. Tangina pre, hindi ko kasi ma-connect yung wellness pag may sinabi kang durog eh. Pag durog kasi para sa akin is part ng sisirain ka eh. Pero sasabihin mo na gagaling ka dahil dinurog yung laman mo. Hindi ko matanggap yun eh. Kasi halimbawa, may mga instances na pagkatapos ng sports activity mo, yung tense yung muscle mo kahit after nung activity mo. So kailangan mo siyang ipadurog para umano ulit siya, mag-normalize ulit siya. Saka nag-improve yung circulation ng dugo sa sa katawan mo pag nagpapagano ka. Tama. Talagang define yung demographic natin sa mga usapan natin. Yung tipong yung nakikinig, anong ko yun.
Sa akin, pre, isa sa mga best investment sa quarantines na edad, yung massage gun. Sulit yung massage Oo, gun eh. sobra. Tangina. Tell me about it. Ang ina, di ba? Parang yung Yun, massage gun, parang nakakita ka ng bagay na, tangina, ba't hindi ito na-invento nung bata tayo? Di ba? yun yung Ba't ngayon lang ito na-invento? same principle yun ng nagpapa-hard massage ka na dinudurog yung muscle mo. Tangina, sulit na sulit sa amin yung massage gun na yan. Yung misis ko lagi nagpapa-massage gun sa lower back niya eh. Oo, Ang maganda doon, itututok mo lang, pre. Hindi ka mapapagod ng kakadut eh, di ba? oo, yan naman talaga kasi silbi nun eh. Pero ikaw, pre, ano pang mga gadgets yung ini-enjoy mo ngayon na sana meron na siya nung bata-bata pa tayo? Ako, pre, Standing isa desk sa ini-enjoy ko, standing desk. Hindi ko masyado ginagamit yung standing desk ko. Ikaw ginagamit mo? sa opisina. Sa opisina. Ako kasi meron ako Hindi, sa bahay. hindi. Kadarating lang nung standing desk ko sa bahay. Pero ano yung sa'yo? Social yung dipindot o dipihit? Depindot. Ay, social. Yung sa akin kasi Shout out. dipihit eh. Pero Shout out sa TT Racing. binili mo naman yung sa'yo o sponsored ka na nila? Hindi, syempre, sinashoutout ko sila para balang araw sponsor nila tayo. Magkano bili mo sa'yo? Nakabundle 15K. Uy, pwede ha. May kasama ng may kasama ng monitor arm, may free siya na Mura. may freebie siya na monitor arm, meron siyang mat, tapos meron pa siyang cable organizer, tapos sa gulong. Mura yan, pre. Mura. Kasi yung nabili namin, pero nabili namin to during the pandemic. Mga ganyang presyo din. Pero yung mesa, pre, yung mesa nito, pwede mo ipamana sa anak mo. Ganun yung quality ng kahoy nung mesa nito. Ganun ka, Pero yun nga, mano-mano. Oh, Okay lang mano-mano. yung mano-mano. Kasi yung mano-mano, walang masisirang walang masisirang motor eh. Sa bagay. Kaya nakakatamad itayo. Hindi. Kaya di mo ginagamit. Saka pre ba yung variety nung may pinipindot ka lang, tumataas. Yun yung kasama sa fun yun eh. Kasama sa fun yun. Although original plan ko talaga yung dipihit eh. Pero naisip ko matanda na ako. Pero sobrang mura yung 15,000 Sobrang mura sa dami ng freebies na yun. Yun nga eh. Yun yung isa sa mga gadget na ini-enjoy ko ngayon. Well, hindi ko alam kung may enjoy ng iba. Yung razor, pre. Sobrang sulit sa akin yung razor. Kasi kung balbasarado ka. Talagang papasadahan ko lang yan. Confidence level na. Yan yung mga nagbabayad para sa sarili niya. Yung razor, para sa akin, sulit yan. Kahit sa akin yung sa'yo nga maganda yung balbas mo yung buo eh. Yung sa akin, nag-aaway yung bandang dito sa Gago, dumaan din ako dyan. Yung ayaw magkita ng mga balbas. Oo. Pero eventually, nagkita-kita rin sila. Siguro kasama na talaga sa Kasi pinaglihi daw ako, ang sabi ng nanay ko na mayapa. Pinaglihi daw ako sa balot. Kaya ganyan daw yung aking balbas. Si AirPods mo ba hindi balbasarado katulad mo? Sa side ng nanay ko, yung tiyuhin ko talagang ganito eh. Balbasarado. Okay. Yung mga restore AirPods ko walang balbas. Ang apelido kasi nila Zoniga eh. Walang connect kay Nonoy Zuniga. Walang kinalaman kay Nonoy Zuniga. Kasi inisip ko puta wala namang balbas si Zuniga. Pero espanghol. Parang meron siya. Nonoy Zuniga, 5654 lang yun eh, pero walang balbas yun. Hindi, I mean, nag-aahit lang to. Pero to? Pag hindi to nag-aahit, to? Alam ko, pwede magbalbasarado to eh. Kasi yung bata to, bigotilyo to eh. Pero di ba 5654 yan? Ba,
Hindi katangkaran. Hindi, 5654. Ano ka ba? Ano 5654? Kasi di ba may shrapnel sa payan? Yung sa ano? Yung sa rally? Di ba? Environment and PWD advocate. Oh. Kasi alam ko na biktima siya ng shrapnel nung ano eh. I-google natin. Is Nonoy Zuniga 5654? Okay na mo? Meron. Yung ano, sorry, tagal na nung 5654 na tayo. Yun sa ano to Marshall pa no? Panahon pa na Marshall yun eh. Yung ano, kaya siya nagkaganon, di ba? Pero kita mo naman, hindi yun naging hadlang para maabot niya ang kanyang kinatatayuan. Putang na layo na narating natin, nakarating na kay Nonoy Zuniga, putang ina. Ay, hindi ba? Ikaw, Tito P, ano pa yung mga bagay na pinapalagahan mo ngayong 40 na tayo? Peace of mind. Mga things that you can't live without. Mga gadgets that you can't live without. Sorry, peace of mind yung sinabi ko po. Hindi, pero kasi pag tumatanda ka, hindi ka na nga masyadong maano sa gamit eh. Ando na nga ako sa Ando na ako sa point na ang mga kasama ko sa climbing, puro mga bata. Parang nag-i-impart na ako ng wisdom sa mga bata. Well, dati naranasan ko rin yun. Yung ikinikwento ko sa kanila na si Mike ay dating rapper. Nangyari yun sa akin pa rin nung kinuwento ko na rapper dati si Michael B. Nagulat silang lahat. Hindi nila alam na ang mga bata ngayon, alam lang nila si Michael B as a comedian. Hindi nila kilala si Michael B as a rapper. Similar din naman yun sa panahon natin. Nung sinabi nila si Joey Marcas at saka si Jimmy Santos, player ng PBA. Ayo, totoo. Diba hardcore nga pag nakita mo yung mga clips dati nila. May nagva-viral ngayon yung Star Olympics clips na may viral na top 10. Puta, makikita mo, lalakas maglaro nila Anjo Iliana, nila Cesar Montano, nila Willie Rebillame. Lalakas maglaro, pre. Marurunong naman kasi talaga mag-basketball yung mga yun. GB nga, player dati. Basketball player pala si GB. Ano ba, legit ba na naging player siya? Or player siya ng Miriam. Okay. Di ba puro babae dun? Hindi, college. Tsaka sa Ulitin ko ulit. Di ba puro babae dun? Co-ed yung college nila. Okay. Pero kung tama pagkakaalala ko yung ewan ko kung college coach ba niya o high school coach niya yung airpods nung kabatch ko. Pag yung nagkikwento siya about yung kay Bobby Marquisias. Tito P, ikaw, ano pa yung mga ginagawa mo na pang-maintain sa sarili mo ngayon na 40 ka na? Yun nga, madalas ka Maintenance. Maintenance mo? Madami ka na maintenance? Hindi, lang. Amlodipine saka Rosu. Buto may amlodipine ka? Oh. Diabetic ka ba? Hindi, amlo pang high blood ba yun? High blood din. Ay, amlodipine, high blood. Tsaka Ampaleo Plus kasi pre-diabetic ako. Putang inang yan. Pero okay yung amlodipine. Di ba yun yung nagpapaano ng BP. Appetite suppressant ba yung amlodipine? Hindi. Pang control ng BP. Ay, hindi ba niya side effect yung appetite suppressant? Hindi. Ang appetite suppressant ko yung gamot ko sa ADHD. Kasi meron akong kaibigan na nag-ADHD meds. May mga kaibigan akong climber na pumayat sa ADHD meds. Kasi pag naka-hyper-focus ka, nagtatrabaho ka lang, di ka kumakain. Pre, may isa pa pala akong balita na konektado sa pagiging 40 natin. Alam mo ba na a few hours ago, dito sa recording natin, inilabas na nila yung tickets para sa round 3 ng Sex Bomb concert. Ay,
At alam mo kung ano nangyari? Sold Ano? out within 1 hour. Putang ina, pinakita sa kanila na may pera na talaga ang mga kwarentahin na pinalaki ng sex bomb. Oo. Sold out within 1 hour, pre. Ganun katindi yung power ng sex bomb ngayon na kaya nila from walang gustong kumuha sa kanilang producer. Sila na yung nagpo-produce, kaya na nilang i-produce at kaya nilang i-sold out within 1 hour yung concert nila. Oo. Lupit, pre. Ganda ng ginawa nila. Isipin mo, nag-bet sila sa sarili nila tapos nag-cash in sila doon. Ikaw, pre, sinong act yung gusto mong panoorin ngayon na willing ka magbayad ng pera dahil may pera ka na na-miss out mo nung kabataan? Hindi naman sa nag-miss out, pero gusto kong mag-reunion yung Sugar Free. Kung magkabati na sila. Ako, swerte ko, napanood ko yung quote-and-quote last concert nila. Kaya lang, Hindi, wala napanood ko yun. Sa Eastwood. Nando ka ba nun? Hindi, sa ano? Yung recently lang. Hindi ko. Yung sa wakas, yung 25th ba yun? Oo. Nandun ako nung nung wala lang last yung drummer, no? Wala lang yung drummer, no? Ano wala yung drummer? Wala yung drummer. Di ba kaaway? Ay, hindi. Yung drummer ba yung kaaway niya? Di ba may kaaway siya na isa? Yung drummer na nandun, si Mitch. Oo. Si Mitch, nandun niya siya. Ang wala, yung si Jal, saka yung drummer nilang sumunod. Ano pa? Si Sugar Free talaga. Sugar Free yun sa akin. Ang galing ng Sugar Free, ano? Yung mga kanta nila, pre. Yung mga tipong ang sarap gawing musical. Ang sarap gawing musical. Naging musical nga yung album. Naging musical na ba? Yung Wet. Sugar Free. Ang na-miss out ko yun kung meron kasi that's something that I would buy kung merong ganung album. Sa wakas. So may hindi ko napanood. Sayang, ang ganda nun. Yung sa wakas, yun yung inspired nung sa wakas na album nila. Madalas akong naluluha dyan pag nakikinig ako ng nagdadrive ako mag-isa, tapos Sugar Free yung tugtugan. Tangina, ang daming kanta niyan na tagos sa puso talaga no? Kasi may alam ko may depression si Si Ebe? Si Ebe, kaya ganun. Karamihan ng mga magagaling na magsulat, merong merong silang quirk na tinatawag Pero wala namang kaaway si Ebe katulad ni Rico. Kasi si Rico, putay na magaling din magsulat yun. Idol ko rin magsulat yun. Hindi, yung kay Rico naman kasi, speaking of, eto na naman tayo, madami na magagalit sa akin. Pero naalala ko yung music video nila na yung kasama niya si Quark Canaris. Si Quark din parang after nung music video, ayaw na rin niya makatrabaho sa Rico And before, kampi ako kay dun akala ko si Quark Canaris yung jerk dun sa sa setup na yun. Medyo nag-iba lang yung nag-iba lang yung opinion ko kay Rico nung nakita ko yung opinion ni ni Carissa. Ako, ang gusto ko, kasi nabigay na sa akin yung Eraserheads Naging failure na nga yung, di ba dapat magkakaroon pa ng isang concert yung Eraserheads na hindi na natuloy? Natatandaan mo ba yun? Last year? Ay, hindi ko alam. Ano yung hindi natuloy na Hindi, meron silang panibagong reunion concert na naman dapat last year. Parang siya ginawa nilang music festival. Daming ang band Kaya lang, hindi ako fan nung lineup. Ang gusto ko lang dun sa lineup si Dong Abay, pero yung iba puro bago. Ending minove nila ng minove. Tapos pinaka-ending yun nga pinospone na. Nagkaroon pa nga ng issue dahil nga doon may issue na naman sila kay kay Marcus. Ang isa pang gusto ko na magka-reunion. Kaya alam mo malabo Yano. Kasi fan ako ng Yano Wala, magkaaway din yun. Di ba? Hindi, na-interview ko naman si na-interview ko si Eric. Pangalan nito? Si Eric. Si Sir Eric. Mukhang malabo na talaga daw Ano ba ang hindi niya sinabi, di ba?
Hindi na kami parang something na pinag-usapan namin prior to the interview na wag na masyadong kalkalin para hindi na para hindi na magbukas pa ng mga bagong sugat. Pero tingin ko hindi talaga sila nagkasundo sa pagpa-part ng waste nila. So yun, sayang yung Yano. Pero may Yano pa rin ngayon kasi dinala ni Sir Eric ni Eric Gancho yung Yano. Kaya lang yun nga, problema. Mahirap kasi ang parang identity kasi nung Yano yung boses ni Dong Abay, 'di ba? Yan ang hirap sa mga away creatives eh. Yung isa sa matinding nag-aaway ngayon ng creatives, yung yung Shackle, pinag-aagawan nila yung pangalan. Nakikita mo ba? Hindi ko alam yung Shackle. Hindi, umalis kasi yung original singer. Nagtayo siya ng bagong banda, Repacol. Pero ang problema, every time na ipapakilala siya, dala-dala pa rin niya yung pangalan ng Shackle. So parang anong nangyayari, pinag-aawayan nila, nagko-cause daw ng confusion para dun sa fans kasi sinasabi na yun pa rin daw yung original na Shackle. Pero technically, iba na yung pangalan na dala-dala niya. Repacol na yung pangalan. Pero kinakanta niya, puro Shackle songs. Kaya yun yung problema nila. Babalik ulit tayo sa pera. Pero yun pala, speaking of reunion, gusto ko mag-reunion ulit yung River Maya, pero kasama na nila si Perf na malabo rin mangyari. Ang yun, bad tripan na yun eh. Para kasing pag nagkaroon kasi ng reunion ng River Maya, iba-ibang version. Kasi technically, ang dami ng version eh. So, okay na yung unang version, yung kasama si Bamboo. Tapos, magkakaroon ng reunion, Rico Blanco era naman. Kaya lang, saan papasok si Perf doon sa ano na yun? Kasi dapat doon siya sa una eh. Actually, yun yung magandang napag-usapan doon sa podcast ni Paco Respochaga. Maganda sanang nangyari doon sa reunion concert ng River Maya is by era. Mag-start tayo doon sa part na yung original lineup ng River Maya nakasama si Perf De Castro, yung first album nila. Tapos yung second era, yung wala si Perf De Castro, na mula sa Trip album hanggang Atomic Bomb. Tapos yung Rico Blanco, Rico Blanco era. Tapos yung Rico Blanco nakasama na si Mike Elgar. Tapos yun na yung nawala na si Rico Blanco, yung sila Mike Elgar na lang yung natira. Tapos yung nagkaroon sila ng bassist na kumakanta. Nakalimutan ko yung pangalan on top of mind, pero I mean, I know his face. Pero yun nga, tapos yung latest iteration, yun yung magandang atake sa ng reunion ng River Maya, considering na madami na silang pinagdaanan bilang banda. Tapos considering na active pa rin sila. Ang problema ata nung nagkaroon ng reunion, si Mike Elgar ata na alienate dun sa dun sa reunion eh. Iba tinanggal nga siya. Wala kasi hindi siya tinanggal, hindi siya sinama. Kaya na sumamalo ata ni Mike Elgar. Pero tuloy-tuloy pa rin ba yung River Maya ngayon? Alam ko tuloy pa rin sila ngayon eh. Kasi si okay pa sila. Hindi, kasi si Mark Escueta naman sa si Nathan magkasama eh. Okay. Yan yung doon. Sino pa ba? Yung mga gusto natin mangyari, yung mga magkakaaway, magbate yan. Wolfgang, di ba meron? Merong Wolfgang parating nitong huli. Wolfgang, maganda yung ginawa nila na nagre-record sila. Unfortunately, wala na si Mon Legaspi dahil pumanaw na. Ang bahista nila, yung bahista ngayon ng Razorback. Forgot the name, si Ortigas. May nag-viral daw ngayon na picture ni Rico Blanco. Bumata daw yung mukha. Nakita mo ba yun? Ay, hindi ko nakita. Ganun talaga pag mahilig sa atabs. Bata.
Pero ikaw, do you find anything wrong kung mahilig si Rico Blanco sa ATABS? ATABS na ano ha? ATABS na legal ha? Oh, basta legal. Wala naman. Oo. Never naging issue sa akin yung pagkakaroon yung jowa ni Rico na bata. Di ba nga na-chichismis pa si Rico dun sa ano? Sa Tagabini? Oh, kay Maloy. Pero ano ba? Legit ba yun? O mukhang chismis-chismis lang? Parang chismis lang. Kasi yun nga, pag nakikita ko nga yun, hindi, hindi ko nilalagyan ng mali siya kasi pag nasa climbing gym ako, para akong Rico Blanco. Puro mga bata. Hindi nagnonyotahan ng bara. Puro bata mga kasama ko. Tangin na linawin ko lang. Yun yung Isang problema pre sa 40 pre. Yung antukin na. Oo, legit yun. Madalas ka naman makatulog pag tanghali. Hindi pa rin ako yung nakakatulog sa meeting, mga ganun. Tangina sa meeting, nakakatulog ka? Oo, gago. Sa pa lang, happy place pa lang eh. Doon na ako notorious eh. Hindi ka pa 40. Tulog na natin to. May gusto ko pa batiin, Tito P? Wala, lang. Promote ko lang yung social media account ko, Tito__P. Gusto niyo ako makita ng market ng plastic rocks. Tito P, may bagong kaibigan ng podcast na to. Oh, sino? So I would like to thank BYD Philippines for the collaboration that So guys, ito legit to guys. Legit. Sa mga gustong bumili ng BYD cars, okay pwede kayong makakuha ng additional discount by contacting 0927-424-4193 BYD Baliwag branch specifically. Bulacan. Pwede. Pag bibili ka naman kasi pre ng auto, hahanapin mo syempre yung best deals. Oh, yung best deals. I-deliver nila sa yan. So, kontakin niyo lang to, BYD Baliwag Bulacan branch, specifically si Blas. At sabihin niyo lang yung promo code na Machong Chismisan brought me here. Again, legit Machong Chismisan brought me here. At makakakuha kayo ng additional discount. Kahit i-compare nyo pa sa ibang branch, ito na yung pinapangako ko sa inyo, ito na yung pinakamurang pricing sa kahit anong BYD model na kukunin ninyo. Okay? Pero Makoy, may tanong ako. Ano? Halimbawa, kumuha ako ng sasakyan sa BYD Baliwag. Paano ko magpapaservice ako? Kahit saan ka na magpa-service. Yan ang dapat mong paalam sa mga O kahit basta ang lang naman, ang habol mo lang naman, makuha mo yung initial discount doon sa sa pagbili mo ng auto. Pag-purchase. Yung pagpapaservice, kahit saang branch na yun. So, kontakin niya na si Blas from BYD Baliwag. Again, 0927-424-4193. Pagka-contact niyo, sabihin niyo kaagad, Machong Chismisan brought me here. Yeah. Additional discount yan. Sabi ni Makoy, sabihin mo. Sabi ni Makoy, may discount daw ako sa'yo, Blas. Pakyo ka. Bigyan mo ako ng discount. Yan. Tapos, batiin natin yung mga kaibigan nating podcast. Backtrip Podcast, Tigas Dito Podcast, Pinoy Mimiology Podcast, 25% Podcast ni Jasper Reyes, 3040 Podcast, MJ's Bubble Podcast, Fanboy Chronicles Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, Tatay Hood Podcast, Kislot Chronicles Podcast, saka Kunichimates Podcast ni Masahiro Nyoka. Siyempre, yung mga patrons natin, si Cujo, Kulayo Sinpri, Kay Gandahan, Dar Almeda, Wilbert Asawa ni Beng, Darwin Bosuego, si Jimbo, si Jason Bonsa, June Magpuyo, si Iser Patalen, saka yung pinakabago nating patron, si Marvin Lee. At siyempre, patron ng mga Patreon, si Len Mackenzie, na walang sawang tumutulong sa atin. At siyempre, what's up mga ka-freshness? So, yun, di na nakalimutan. No? Siyempre, babawi tayo, mas energetic. Wash up mga ka-freshness. So kung gusto nyo mag-check ng mga Kitorific goodness or healthy fresh foods, punta kayo sa The Fresh Nest sa Facebook, Instagram,
Or check nyo yung Grab PH app nyo para sa the freshness kung nasa location kayo. I-deliver nila yan sa inyo. Tupi, go electric na. BYD. Di ba? Yeah. Hindi kasi pre kung patipiran lang, yun na yung future. Saan na-overtake na ng BYD yung Tesla bilang number 1 electric company? Go China! China number 1. Di ba? China, number 1! Pero ano naman BYD naman kasi yung producer ng battery, diba? No, legit yan. Legit. So, check nyo guys. Walang halo. Kung may balak lang kayo. Kahit mag-inquire lang kayo kay doon sa number na binigay ko. Basta gamitin yung promo code para makita nyo yung difference doon sa pricing. Yan. Okay? At yan po, mga kaibigan. Dito mag-electric ka na. Di ba? Go electric. Go BYD. Yan. At Tito P, okay na tayo. Okay na. Yan mga kaibigan, ang ating latest episode. Ay, shoutout nga pala kay JJ na nakinig sa atin. Sana gising ka pa. At yan mga kaibigan, ang ating latest episode ng yan ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama pa rin po natin pinakamabangis, pinakamalakas si Tito P na lagi nagsasabing honesty is the best. At ako naman po si Makoy Pare, your showbiz bro na lagi nagsasabi, lagi niyong tatandaan ng tunay na macho, chismoso. Have a great day everyone. Bleep! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.